Ang Diyos po ay present sa lugar ng ating buhay. Kailangan po natin basahin ng mabuti ang sinasabi po ng Biblia. Ang nilikha po ng Diyos, yung creation ng Diyos sa Biblia, hindi po ito ang paglikha ng kaharian ng langit. Ang nilikha ng Diyos sa Biblia, ang paglikha po ng Diyos sa Biblia, ito po yung paglikha ng mundo kung saan tayo nakatira ngayon. Amen? Ito po yung paglikha ng daigdig ng universe. Pag binasa po natin yung Genesis chapter 1. Ito po yung paglikha ng langit, ng lupa, ng tubig, ng mga hayop, at lahat po ng mga halaman. Ang Biblia po, ito po yung kwento ng buhay ng tao. Sinasabi po ng Biblia ang tungkol sa buhay ng mga tao dito sa lupa. Hindi naman po kinikwento ang buhay ng tao sa langit, di po ba? Ang nakalaan po sa Biblia, ang buhay ng tao dito sa mundo. Sinasabi po ang lahat ng bagay sa mundo ito, nagsimula sa pamamagitan ng Diyos. Pinapamahalaan ng Diyos, nakasalalay sa Diyos. Kung kaya sinasabi po ng Bible sa atin, tungkol sa ating buhay dito sa mundo. Yun yung sinasabi ng Bible. Pinapatotoo ang ating buhay na nagsimula sa Diyos. Pinapatakbo ng Diyos, pinamanage ng Diyos ang ating buhay. At ang ating tunay buhay ay nakasalalay, nakadepende sa Diyos. Amen? Sinasabi po ng Bible sa atin, ang tungkol sa ating buhay dito sa mundo. Kaya nga hindi natin alam kung anong magiging buhay natin sa langit kasi hindi naman sinasabi ng Bible. Ang sinasabi ng Bible, ano yung magiging dapat buhay natin dito sa mundo. Kahit kailan po, hindi sinabi ng Biblia na ang ating buhay ay katulad ng mga anghel sa langit. Hindi po sinabi ng Biblia sa atin na ang ating buhay katulad ng mga Diyos ng sinaunang alamat, yung mga kwentong sa lamangkero. Tinuturo po ito sa atin ng Bible kung paano mamuhay, kung ano ang dapat gawin sa mundong ito bilang taong ginawa, create ng Diyos. Amen? Binibigyan din po tayo na tayo po ay mayroong walis at larawan. Tandaan po natin yung walis at larawan. Yun yung layunin at dahilan, reason ng ating buhay. Kaya sa mundong ito, sinasabi po ng Bible na tayo may walis at larawan. Tayo dapat namumuhay ng buhay bilang anak ng Diyos. Sinabi ng Biblia na kailangan tayo mamuhay araw-araw ng buhay sa mundong ito sa pamamagitan ng buhay na dapat po makuha natin yung walang hanggang buhay. Yun naman po ang ini-aim natin. Magkaroon tayo ng eternal life. Amen? Alam niyo po yung mga miracle ng Diyos, naka-record sa Bible. Ito yung mga gawa ng Diyos. Bakit? Para matupad yung kalooban ng Diyos sa takdang oras. Kaya nga lahat po ng sa Old Testament, propesiya, para matupad yung kalooban ng Diyos sa takdang oras sa mga tao na nangangailangan nito. Alam niyo po sa mga naniniwala sa Bible, kailangan huwag nating subukan na mamuhay sa mundo na mayroong parang magic na kapangyarihan. Huwag nating hintayin na magkaroon tayo ng parang magic na kapangyarihan. Katulad ng kay Harry Potter, kung nanood kayo, matagal na po yan. Si Harry Potter, meron po siyang magic, sikat, pero hindi biblical. Amen? Ang pagsamba po, alam niyo po every Sunday, kapag tayo pumupunta dito, yung worship na ginagawa natin, para po tayong nagre-report sa Diyos, nag-uulat ng ating buhay. Panginoon, ito yung naging buhay ko ng isang linggo. Kung naalala niyo po nung nakaraan sabi dun sa mensahe, ang tunay nating pagsamba from Monday to Saturday. Tapos Sunday, i-report mo sa Diyos kung ano ang naging buhay mo. Yun yung pagsamba natin pag Sunday. Ang pagsamba po ay oras ng pagsusuri, pag-check up, pag-i-examine kung ano yung naging buhay natin araw-araw, mula Monday hanggang Saturday.
kung ginagabayan tayo ng kalooban ng Diyos at ng kapangyarihan ng Diyos, at kung nangyayari ba yung ninanais natin. Ang nais naman talaga natin, gabayan tayo ng Diyos. Magkaroon tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Amen? Alam niyo po, ang Diyos ay buhay na Diyos. Amen? Buhay na Diyos na nagmamalasakit tungkol sa iyong buhay araw-araw. Hindi lang sa buhay araw-araw, kundi sa ordinaryong buhay natin araw-araw. Palaging kasama mo at nais ng Diyos na ikaw ay magtagumpay sa iyong araw-araw na buhay. Amen? Ano bang dinidesign natin? Araw-araw. Magkaroon tayo ng tagumpay. Ito po ay sa pamamagitan ng salvation ni Jesus Christ. Kaya po ang salvation ni Jesus, hindi tayo nito dinala sa langit. Diba? Nandito pa rin tayo ngayon. Ang salvation ni Jesus Christ, hindi tayo dinala sa langit. Si Jesus ay naparito sa lupa kung saan tayo nakatira. Sa senaryo ng ating buhay, ibig sabihin ng senaryo, sa eksaktong buhay natin. Si Jesus po ay naparito, nilutas ang ating mga problema ng kasalanan, ni Satanas at ng kamatayan. Ito po yung kabigatan ng ating buhay. Nilutas para sa kapakanan ng ating tunay na buhay. Bakit po ba tayo every Sunday nag-strive na pumunta sa church? Kasi gusto natin bumalik ang ating tunay at totoong buhay natin. Amen? Sa pamamagitan po ni Jesus, tayo ay naging malaya sa problema ng kasalanan, ni Satanas at ng kamatayan. Tayo po ay pinanumbalik, ni-restore upang maging normal na tao. Normal na ordinaryong tao na anak ng Diyos na namumuhay dapat ayon sa kalooban, katuruan at pangako ng Diyos. Yan po yung totoo talaga nating buhay. Alam niyo po sa madaling salita, ang salvation ni Jesus Christ, ito yung pagpapanumbalik sa atin bilang tao na gumagawa ng mabubuting gawa ng Diyos sa mundong ito ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi po tayo ginawa ni Jesus na anghel. Kaya nga wala tayong magic magic na kapangyarihan. Kaya kung nag-aantay tayo na kaya nating mag-magic ng pagkain, mag-magic ng pera, hindi po yung mangyayari. Hindi tayo binigyan ni Jesus ng mahiwagang stick katulad ni Harry Potter. Normal po tayo. Dumadaan pa tayo sa totoong buhay ng tao. Amen? Ang salvation po ni Jesus, hindi nagbigay sa atin ng kapangyarihan ng magic na mga bulong na salita na maaari tayo magpaalis ng mga kulang. Hindi po. Hindi ganun ang salvation ni Jesus Christ. Ang salvation ni Jesus ay hindi guni-guni o kababalaghan na parang practice na sinasagawa every time na mayroon tayong demon na demon possess. Hindi po yung katulad ko na lumalabas ang dila, tapos pwede mo pong magicin, alisin. Hindi po ganun ang salvation ni Jesus Christ. Ang kaligtasan ni Jesus, ito po yung may mga karamdaman na gumagaling, sugat ang puso, nagiging malaya sa pamagitan ng kapangyarihan ng kasalanan, ng kamatayan, isa talaga, napapanumbalik. Amen? Yung kalusugan mo, na ipagpapatuloy ang buhay sa pagiging anak ng Diyos. Bumabalik tayo bilang anak ng Diyos na bumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Ito po yung salvation, hindi po magic. Alam niyo po yung kapatawaran ni Jesus sa nagkasala na tao. Katulad po ng babae. Diba po sa Bible, mayroong babae na nahuli na nakikiapid. Yung kapatawaran ni Jesus Christ sa kasalanan, ito po yung pag-ibig ng Diyos. Amen? Para sa babae na nakiapid na mapatawad siya sa kanyang kasalanan, makalaya siya mula sa kanyang kasalanan, at maging anak siya ng Diyos ulit. Para magawa niya yung mabubuting gawa ng Diyos. Yun yung tunay na buhay. Alam niyo po ang gawa ng Diyos, katulad ng pagpapalaya niya kay Zaccheo. Kilala po natin si Zaccheo, di ba? Yung pandak na tao. Si Zaccheo po ay talagang nahulog sa pagkakasala. Siya po ay isang chief ng tax collector. So marami siyang nadaya. Nahulog siya sa pagdaraya. So ngayon, ang pagpapala ng Diyos sa kanya, ito po ay biyaya ng Diyos.
Gawa ng Diyos para makalaya si Sakeo sa kahirapan ng kanyang buhay sa pagkakasala niya at makabalik ang kanyang buhay bilang anak ng Diyos at magawa na yung tama ayon sa kalooban ng Diyos. Amen? Ngayon, panoorin niyo po yung hearing sa Senado kay BP Sara. Kailangan nilang makabalik. Katulad nitong si tax collector. Upang magawa nila yung mabubuting gawa ng Diyos. Alam niyo po, ang Holy Spirit, hindi na parito sa atin para dalhin tayo sa langit. Imagine tayo, dalhin tayo sa itaas sa langit. Hindi rin na parito ang Holy Spirit para mamuhay tayo ng kaakit-akit sa langit. Hindi po. Ang presensya, ang works ng Holy Spirit, hindi rin po kababalaghan na tulad ng parang nakahal ka. Alam niyo po ang mga napuposes ng Holy Spirit, napupuspos ang Banal na Espiritu, hindi po katulad ng parang nakadroga, na nakahay, na parang puro imahinasyon. Hindi po yun. Ang works ng Holy Spirit, hindi rin po katulad ng seremonyas, ng religious na grupo na nagsasayaw-sayaw, humihibat, gano'n, natutumba ang mga tao. Hindi po gano'n ang works ng Holy Spirit. Ang presensya ng Holy Spirit ay gawa ng buhay na Diyos. Amen? Sa pamamagitan po ng tulong ng Diyos, maaaring mabigyan tayo ng katwiran, ibig sabihin ng rasyonal, ng tamang pag-iisip, sa pinaka-practical na karunungan at kaalaman para magawa natin yung tama, yung mabubuting gawain ng Diyos. Kaya po yung napupuspos ng Holy Spirit, hindi po siya parang lumilipad na kaya mong maghiba ng tao na matutumba. Hindi po. Nasa tamang pag-iisip pa rin. Amen? Alam niyo po, ang successful na tao sa Biblia, sila po yung masisipag at masigasig. Pag sinabi masigasig, talagang eager. Sila po ay sinusuportahan ng Diyos sa totoong mundo, sa senaryo ng kanilang buhay, sa tunay. Ginagabayan ng Diyos para sa pagpapatotoo ng blessing ng Diyos. Hindi po sinabi ng Bible sa atin na manalangin tayo katulad ni Buddha. Yung monk na Buddha, katulad din po ng ginagawa dito, katulad ng mga madre, na katoliko. Hindi po sinabi ng Bible na gano'n. Alam niyo po sa bundok kung saan si Jesus ay nagbagong anyo, yung tinatawag na transfiguration of Jesus Christ. Sabi dun sa Bible, pag pinag-aralan niyo po, nakalagay yung sa Tabor na bundok, pero hindi talaga pangalan nun sigurado na Tabor na bundok. Si Jesus Christ nung time na yun, nagbagong anyo siya, nagliwanag yung kanyang mukha, di ba? Parang nagniningning sa kaputian ng kanyang damit, sa kanyang mukha. At the time, sinabi ni Jesus kay Pedro, sabi ni Jesus Christ kay Pedro, bumaba kayo sa bundok. Ang ibig pong sabihin ng bumaba sa bundok, ang sinasabi ni Jesus Christ doon, puntahan niyo yung practical na buhay ng mga tao. Kung anong nangyayari sa kanila. Sabihin niyo yung aking kaligtasan sa salvation. Amen? Ang kalooban ng Diyos, ano ba yung kalooban ng Diyos? Para ma-restore yung buhay ng tao. Kung naalala niyo po, sinasabi doon sa lumapit kayo sa akin, lahat kayong nabibigatan. Pasanin yung aking pamatok at bibigyan ko ng kapahingahan kasi magaan ang pamatok ni Jesus Christ. Pag sinabi pong kapahingahan, hindi po yung taong walang ginagawa. Ibig sabihin ng kapahingahan, bibigyan ka ng bagong lakas para ma-refresh ang buhay mo at may pagpatuloy mo ulit yung iyong buhay. Amen? So, ibig sabihin, sinasabi po dito, ang kalooban ng Diyos sa buhay ng tao para maibalik yung kanyang tunay na buhay. Para magawa niya yung buhay na nais ng Diyos. Ano ba yung totoo nating buhay? Genesis 1:28. Mayroon tayong wangis at larawan. Genesis 2:7. Ano nakalagay doon? Yung hininga ng buhay natin galing sa Diyos. Genesis 2:15. Nilagay tayo ng Diyos sa halamanan ng Eden para pangalagaan natin, pagyamanin yung buhay natin doon. Kapag tayo po ay nagpe-pray, kapag tayo po ay umaawit, kapag tayo po ay nagbabasa ng Biblia,
Huwag po tayong gagamit ng ating makasariling, kaakit-akit, mabubulaklak na salita sa panalangin at pagpupuri. Amen? Huwag po tayong gagamit ng galing sa ating mga puso, sobrang emotional, kaakit-akit na mga salita sa pananalangin. Bakit? Sinabi po ng Bible, ang malaanghel na mga salita ay walang kabuluhan kung walang pag-ibig. Amen? Kahit gaano pa kaganda ang iyong mga sinasabi ko dito, huwag tayong gagamit ng maganong salita. Bakit? Kung walang pag-ibig, kahit gaano ka pa kagaling magsalita, reliyosong pananalita, walang kabuluhan ang lahat nito kung walang pag-ibig ng Diyos na pinapractice. Amen? Alam niyo po, huwag tayong masyadong ma-entertain dun sa mga, sabi nga dun sa nabasa ko. Yung mga magagaling magsalita, hindi sila preacher. Kung hindi nila pinapangaral yung Biblia, anong tawag sa kanila? Motivational speaker. Binomotivate lang nila ang tao paano magkaroon ng blessing, pero wala naman talagang Bible. Hindi nga binabanggit si Jesus Christ, hindi nga pinapag-aralan si Jesus Christ. So ang tawag sa kanila hindi preacher, speaker, motivational speaker. Binomotivate lang nila ang tao. Lalo na pagdating po sa pananalangin at pagpupuri ng mga tao na hindi sinusuko ang kanilang material na ari-arian. Ito po ay walang kabuluhan. Naalala niyo po yung lumapit kay Jesus Christ? Ano po ba ang dapat mong gawin para masunod ko yung iyong kautusan? Ano sabi ni Jesus Christ? Ibenta mo ang lahat ng iyong ari-arian. Di ba sabi ni Jesus, sumali ba yung kapwa? O, hindi na siya bumalik. Kasi sabi ni Jesus Christ, ibenta mo yung iyong mga posisyon, ari-arian. Sinasabi po dito, yung tao na nanalangin, nagpupuri, pero hindi naman sinusuko kanilang material na ari-arian, walang kabuluhan. Ang mga pananalangin, mga pagpupuri ng mga tao na hindi binibigay ang kanilang pera, oras sa nangangailangan, sa simbahan para sa gawain ng Diyos, ito ay walang kabuluhan. Ang panalangin, papuri, pag-aaral ng Bible para sa layunin at dahilan na ating ninanais na mangyari sa araw-araw na buhay. Kung wala ang pag-ibig ng Diyos, walang kabuluhan. Amen? Alam niyo po, bakit po tayo nagpe-pray? Bakit tayo nagpupuri? Bakit tayo nagpa-Bible study? Dahil gusto po natin mangyari sa ating araw-araw na buhay yung nais ng Diyos. Amen? Para ituon natin yung ating buhay sa Diyos. Para maging habit natin yung gawain ng mabubuting gawa ng Diyos. At maging practical ang ating buhay. Di ba sabi nga dun sa Mateo, yung taong nakikinig ng salita ng Diyos, yun yung nagsasagawa. Siya yung matalinong tao. So dapat po na tayo ay maging, hindi lang maging hearer, kundi maging doer ng salita ng Diyos. Amen? Alam niyo po, ang ating panalangin at papuri ay hindi po maaari doon sa tinatawag na kabilang mundo. Na pag-aralan natin noong nakarang Sunday, na mayroong kakaibang mundo kung saan ang langit. Amen? Ngayon, huwag tayong maging katulad ng mga shaman. Ano ba yung mga shaman? Sila yung mga spiritual leader, healer, na gumagawa ng mga kababalaghan. Na huwag tayong manalangin, magpuring sa Diyos, na walang pagkilos ng Holy Spirit. Amen? Lahat dapat ang ginagawa natin ayon sa gawa ng banal na Espiritu. Huwag po natin gawin na walang pagkilos ng Holy Spirit na ginagawa lamang ito natin dahil sa ating reliyosong pakiramdam. Kaya nga po, every time we worship, huwag po tayo masyadong emotional. Yun yung nagdadala sa atin na hindi na yung kalooban ng Diyos ang nangyayari. Huwag tayong manalangin at magpuring tulad ng 450 na propeta ni Baal. Nung hinarap nila si Elias, sa bundok ng Carmelo. Naalala niyo ba yung kwento? Hinamon sila ni Elias. Sige nga, sino ba ang tunay na Diyos?
Maghandog sila, maglagay sila doon ng apoy. Kung sino ang unang Diyos na makapagpapababa ng apoy, yun yung tunay na Diyos. Ang ginawa ng mga propeta ni Elijah, ano ginawa nila? Sayaw sila doon sa palibot ng ng susunugin. Tapos tinatawag nila si Baal. Sumisigaw sila. Ano nangyari? Wala. So, ibig sabihin, huwag tayong magpipray, magpupuring ng ganun. Kapag tayo ay nanalangin at nagpupuring, kailangan po natin panatilihan ang ating isip na malinaw. Amen? At ang ating puso na malinis. Ayon sa turo ni Jesus Christ. Amen? Ang dahilan kung bakit sinasabi po ito. Dahil kung hindi po natin alam kung ano ang sinasabi ng Bible, hindi po natin mauunawaan ang matagumpay na tao na ating pinag-aaralan ngayon. Amen? At kapag hindi po natin naunawaan ang Espiritu ng Bible, yung Spirit ng Bible, walang sino man sa atin ang magiging matagumpay na tao ng Diyos na sinasabi ng Biblia. Sa mga umaasa para sa malaanghel, kung tayo po ay nag-aantay na parang mga malaanghel na papuri, na parang nahahay ka, nawawala ang sarili mo, huwag po tayo mag-antay ng ganun. Yun po ay shamanic na panalangin. Ano ba yung shamanic na panalangin? Spiritual practice. Mayroong mga salita na binabanggit na paulit-ulit na tinatawag nila ang kanilang Diyos. Tulad po ng ginagawa ng mga propeta ni Baal na sumasayaw habang tinatawag si Baal. Ibig sabihin parang may mga sayaw-sayaw, mga practice, mga salita na tinatawag. Alam niyo po, isang tabi natin ang ating religious feelings. Amen? Isang tabi natin ang ating personal na spiritual na kagustuhan. Manindigan tayong magpakumbaba sa Diyos. Amen? Na dumating sa ating tunay na buhay. At inayos ang ating buhay. Inayos yung ating buhay sa pag-worship. Tamang pag-worship. Lahat naman tayo nanggaling sa Catholic almost. Ngayon, naparito ang tunay na Diyos, inayos ang ating buhay para sa pagsamba na tulad ng tinuturo ng Biblia. Amen? Hindi ginawa ng Diyos si Abraham, si Isaac, si Jacob, na mga anghel. Hindi po sila mga anghel. Sila po ay tao, ordinaryong tao. Wala sa kanila ang naging Diyos. Dumating ang Diyos sa sitwasyon ng buhay ni Abraham. Kung alam niyo po yung kwento ni Abraham, ano ba yung buhay ni Abraham dati? Si Isaac, si Jacob, at gumawa ang Diyos ng pangako sa kanila. Amen? At ang Diyos ay naroon, present, sa kanilang araw-araw na buhay. Ang Diyos po ay present sa buhay ni Abraham, Isaac, at Jacob. Ngayon, sinasabi natin, daga ng Abraham, Jacob, Isaac ay the same. Yesterday, today, and forever. So, ibig sabihin, present din ang Diyos sa buhay mo. Amen? Binigyan sila ng Diyos ng pag-asa. Tinulungan sila ng Diyos ayon sa kanilang pananampalataya. Amen? Kapag kailangan nila ito, tingnan niyo po si Abraham, kung kinulit-kulit niya ang Panginoon. Panginoon, sabi niya, ang Panginoon, kapag may 50 na tao doon, di ko susunugin. Sabi ni Abraham, kapag may 45 ba, susunugin mo? Hindi. Kapag 40 na lang ba, susunugin mo? Kapag 30 na lang ba, susunugin mo? Hanggang 20, 10? So, ibig sabihin si Abraham, yung kanyang pananampalataya, tinutugon ng Diyos ayon sa pananampalataya ni Abraham. Amen? Ang kalooban at pangako ng Diyos ay natupad. Alam niyo mo, walang sino man ang nabubuhay sa kakaibang kapangyarihan. Wala pong nabubuhay na mayroong magic na kapangyarihan. Si Abraham, si Isaac, si Jacob, nabuhay din ang parehong buhay natin. Amen? Katulad din natin sila. Kung anong ginagawa nila, kumakain sila araw-araw, nagtatrabaho sila araw-araw, natutulog araw-araw. Kung anong ginagawa natin, ginawa din nila. Kumakain din sila. Ang susi ng Abraham, Isaac,
at Jacob na matagumpay na buhay. Sila po ay naniwala at dumepende sa Diyos araw-araw. Amen? Yun po yun. Kapag mayroong practical at makatotohanan na pananampalataya, pag sinabing practical, yun talagang eksaktong nangyayari. Kung mayroon pong practical at makatotohanan na pananampalataya, pinagpapala ng Diyos. Amen? Sa pinakamakatotohanan at practical din na paraan. Kaya nga hindi magic. Huwag tayong maghanap ng magic. Practical din. Katulad niya, halimbawa, nagpipray ka, Lord, pagpalain mo po ako financially. Ibig sabihin, practical. Ibibigay yun sa'yo ng tao, kaya magtatrabaho ka, mai-earn mo yun. Hindi mo yung babagsak sa lupa. Amen? Yun po yung practical. Pag sinabi mong practical, sinasabi mong, Panginoon, puspusin mo po ako ng kapangyarihan mo, kaalaman at karunungan. Ibig sabihin, dapat magbasa ka ng Bible at mag-pray ka. Amen? Yun po yung practical. Hindi po magic. Ibig sabihin, makatotohanan at practical na paraan. Tutugon ng Diyos ayon sa iyong pananampalataya. Tulad ni Abraham, Isaac at Jacob, naway po mabuhay din tayo ng matagumpay na buhay araw-araw na sumasamba sa Diyos. Amen? Na gumagawa ng mabubuting gawa ng Diyos para matupad yung kalooban ng Diyos. Did we pray every day? Nung sinasabi na magbasa tayo ng Biblia, nagbabasa ba tayo ng Bible? Nagbubulay-bulay ba tayo ng salita ng Diyos? Yun po yung practical. Sabi, magbasa ng Bible, mag-pray, magbulay-bulay, ilista yung mga nais mong ma-evangelize. Ginagawa po ba natin? Wala po. Pag sinabing practical, exacto mong gagawin. Amen? Hindi po tayo, tandaan po natin. Hindi tayo iiwan ng Diyos bilang taong nalilito, litong-lito, lagalag. Tulad ng ulila na wala kang mapuntahan. Alam niyo po ba ang Diyos? Nais ng Diyos na ang ating buhay matagumpay. Amen? Ayon sa kanyang kalooban ng layunin. Pinadala po ng Diyos si Jesus. Bakit? Una, para wasakin niya yung kapangyarihan ng Satanas, ng kasalanan, at ng kamatayan. Para bigyan tayo ng tagumpay sa ating buhay. Hanggat nasa ilalim tayo ng kapangyarihan ng Satanas, ng kamatayan, ng kasalanan, hindi po tayo magkakaroon ng matagumpay na buhay. Amen? Alam niyo po, si Jesus ay namatay para sa iyo at para sa akin. Namatay siya sa krus dahil nais pagtagumpay niya iyong buhay. Yun po yung pag-ibig ng Diyos. Malinaw po na sinasabi ng Biblia na ito ay pag-ibig ng Diyos. Ang biyaya ni Jesus na pagyamanin. Ano bang pagyamanin? I-develop, mag-grow tayo sa ating buhay. Alam niyo po, ang Diyos, akala ba natin ang pag-ibig ng Diyos? Anak, okay lang na hindi ka nagpe-pray, mahal kita. Anak, kahit hindi ka nagbabasa ng Bible, kahit hindi ka nagsisimba. Hindi po yun ang pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos, nais niya tayo na gawin natin yung kanyang kalooban. Amen? Alam niyo po, pinatotoo ng Biblia na ito ay pag-ibig ng Diyos, biyaya ng krus ni Jesus. Gawa ng banal na Espiritu. Na gawin natin ang ating buhay ng marangal. Ang biyaya po ng Diyos ay malinaw. Tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Yung biyaya ni Jesus, yung krus ni Jesus, kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ito po yung magbibigay sa atin para maging strong tayo mananampalataya. Amen? Ang ating Diyos po ay buhay na Diyos. Ang ating Diyos ay buhay na Diyos. Amen? Ang ating Jesus, ang ating buhay na Panginoon. Amen? Ang banal na Espiritu ay ang Espiritu ng Diyos tulad ng pastol na gumagabay sa iyo araw-araw. Si Jesus po ay naparito sa lupa sa pamamagitan ng laman at dugo. Kung baga nagkataong tao nga si Jesus Christ, para maramdaman niya rin kung ano nararamdaman natin. Yung buhay ng tao. Kaya siya nagkatawang tao upang ipanumbalik ang ating buhay
na may wangis at larawan ng Diyos. Alam niyo po, nandito pa tayo sa mundo, kaya hindi pa tayo dito mamumuhay na parang anghel. Ang Holy Spirit ay dumating dito sa makasalanang mundo upang gabayan tayo araw-araw para magawa natin yung kalooban at layunin ng Diyos sa ating buhay. Amen? Alam niyo po, iniingatan ng Diyos ang ating buhay araw-araw na eksakto sa pamamagitan ng pagtupad niya sa kanyang kaligtasan. Amen? Subalit, gaano ba kaseryoso na inaalagaan din natin ang ating mga sariling buhay? Kung ang Diyos ay sobrang nagmamalasakit sa iyo araw-araw, tayo ba sobrang tayo nagmamalasakit sa ating sarili? Ang Diyos po ay nagtrabaho ng sobra upang isakripisyo niya ang kanyang anak, si Jesus, para sa ating buhay. Kaya gaano ba tayo kasipag na alagaan para pagyamanin din natin ang ating buhay, i-develop, mag-grow ang ating buhay araw-araw. Ibigay po natin ating araw-araw na buhay sa Diyos. Amen? Para sa gabay at pagpapala ng Diyos upang makita sa ating eksaktong buhay araw-araw. Kung kailangan po natin paunlarin, gabayan, ingatan, mahalin ang ating buhay araw-araw para makita sa ating buhay araw-araw eksakto yung mabubuting gawa ng Diyos. Alam niyo po sa mga hindi inaalagaan ang kanilang buhay, ang ibig sabihin, binabaliwala nila ang pag-ibig ng Diyos. Tapos pagdating ng Holy Week, ano ang ginagawa? Magpapapako, magpenitensya. Pero araw-araw ano yung buhay? Hindi inaalagaan. Ibig sabihin, binabaliwala ang pag-ibig ng Diyos. Sa mga tamad, sila ang mga tumatalikod sa pag-ibig ng Diyos. Tamad ka mag-pray, tamad ka magbasa ng Bible, tamad ka magbulay-bulay ng salita ng Diyos. Sa mga hindi pinapaunlad ang kanilang buhay, ibig sabihin hindi dinidebelop. Sila po yung mga tumatanggi sa biyaya ng krus ni Jesus. Kailangan po natin mahalin ang ating sarili sa pag-ibig ng Diyos. Amen? Paano po natin mamamahal ang ating kapwa? Kung una sa lahat, hindi po natin iniibig ang ating sarili. Pag sinabing mahal mo ang sarili mo, dapat magpipray ka. Dapat nagbabasa ka ng Bible. Dapat nagbubulay-bulay ka. Dinadala mo ang sarili mo sa Panginoon. Nilalapit mo ang sarili mo sa Panginoon. Kailangan po natin irespeto at mahalin ang ating sarili sa biyaya ng krus ni Jesus. Upang ang biyaya ng krus ni Jesus maaaring makita sa ating buhay. Amen? Hindi po kasi ang buhay natin religious. Pag sinabing religious, practice lang every Sunday, punta lang dito, kinig ng salita ng Diyos, pag-uwi. Wala, hindi naman sinasabuhay. Yun po yung religious. Pag sinabi kong practical, ibig sabihin, sinasagawa, ina-apply. Amen? Katulad ng sinasabi, magbasa ng Bible, mag-pray, magbulay-bulay. Ginagawa po ba natin? Ilang Bible, ilang chapter ang nababasa natin sa isang linggo o sa isang araw? Gaano ba dami tayo nakakapag-pray? May 1 hour ba? Yun po sinabing practical. Kailangan po natin maniwala na tayo ay tao ng Diyos. Amen? Natutupad sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Amen? At kailangan natin maging makapangyarihang tao ng Diyos kung saan gising palagi, nananalangin ng walang patid, nagbubulay-bulay sa salita ng Diyos araw at gabi, at nagpapasalamat sa lahat ng sitwasyon ng ating buhay. Amen? Kung wala ka namang pera, kung may sakit ka na, hindi ka na magpapasalamat sa Diyos, hindi ka na magsisimba, hindi ka na mag-worship. Kung may problema ka, kung feeling mo parang inabando na ka na ng Diyos, hindi ka na magpupuri sa Diyos. Sabi niyo, in everything give thanks. Because this is the will of God in Christ Jesus. Amen? Kailangan natin maniwala sa pag-ibig ng Diyos, sa biyaya ni Jesus at sa gawa
ng banal na Espiritu sa ating buhay. Amen? Bakit po maraming mga Kristiyano na nagsasabi na naniniwala sila sa kaligtasan ng Diyos? Subalit, bigo pa rin sa araw-araw na buhay. Ano po ang problema? Kanino ang problema? Marami pong tao, I am a Christian. Kristiyano ako 10 years na, tagal ko na kayang Kristiyano. Pero bakit? Bigo sa araw-araw na buhay. Kailangan po natin malaman kung ano ang paninindigan natin sa paraan ng pag-ibig ng Diyos. Ano ba yung biyaya ng pagkapako ni Jesus sa krus? Yung grace ng krus ni Jesus. Yung gawa ng banal na Espiritu sa ating buhay. Kailangan po natin malaman. Hanggang hindi natin masira ang harang sa pagitan ng Diyos at sa atin. Hindi tayo maniniwala sa pag-ibig ng Diyos. Sa pagkapako ni Jesus. Ano ba yung pag-ibig ng Diyos? Pagkapako ni Jesus. Kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang nalalaman natin ay hindi pareho sa kung ano ang pinapaniwalaan natin. Marami po tayong naririnig tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Sa biyaya ng krus ni Jesus at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Subalit, hindi pa rin tayo naniniwala. Kaya tayo ay failed pa rin araw-araw sa ating buhay. Alam niyo po, ano man ang nalalaman natin at pinapaniwalaan natin, ito po ay talagang magkaiba. Kaya kailangan natin isuko ang ating mga nalalaman. Amen? At dumipende tayo sa salita ng Diyos. Sana po hindi tayo nagkamali anuman ang ating nalalaman tungkol sa Diyos para sa ating paniniwala. Alam naman po natin na, sinasabi po natin na tayo ay biblical church, biblical Christian. Amen? Kung nagkamali tayo sa nalalaman natin, sa ating paniniwala, sa ating pinaniniwalaan, kahit kailan, hindi natin malalagpasan yung stage ng kailangan natin malaman kung anong tama. Patungo dun sa stage ng paniniwala. Alam niyo po, ano po ang pumipigil sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Ano bang pumipigil sa iyo sa pag-ibig ng Diyos? Kung saan ito yung biyaya ng krus ni Jesus, ito yung kapangyarihan ng banal na Espiritu, ano ba yung umahadlang? Alam niyo bang anong pumipigil? Kung anong harang na kailangan natin i-break? Ito po yung original sin. Amen? Yung si Satan at yung kapangyarihan ng kasalanan. Ano ba yung original sin? Pagbaliwala natin sa salita ng Diyos hanggang ngayon, nagbibigyan tayo. Ito po yung kailangan natin i-break. Sa pamamagitan po ng pagtukso ni Satanas, sa Genesis 3, 1-5, alam naman natin, sinabi doon na ang ahas ang pinakatuso. Ito po yung original sin. Sa Genesis chapter 3:6, ano sabi doon? Kumain si Eva ng pinagbabawal na bunga ng puno. Kaya tayong lahat ay napailalim sa poot ng Diyos. Amen? Pag hindi po natin yung pinaniwalaan, hindi tayo makakaalis. Hindi mabibreak yung wall na nakaharang. Sinasabi po ng Genesis chapter 3, verse 7-20, na nagkaroon tayo ng, matapos kainin yung bunga na yun, di ba, nabuksan ang ating pangunawa. Nagkaroon ng takot, nagtago, nagsinungaling. Di ba? Tapos ngayon sa Genesis 2:17, sinabi ng Panginoon doon, yun yung commandment of life. Kasunduan ng buhay. Na huwag kakainin. Pero yun yung hindi nila sinunod. Kaya nangyari, nagkaroon ng parusa. Anong parusa? Tayo ngayon ay pagkain na ni Satanas. Alikabok. Sabi nung kakainin mo ay alikabok. So ibig sabihin, subject na tayo ni Satanas ngayon. Kaya yung Genesis 4:7, sinasabi doon yung kwento kay Cain, kay Abel. Sabi doon, ang kasalanan ay parang leon. Nagka-crouching doon sa door. Pag hindi mo yan ang pagtagumpayan, lalamunin ka, lalapain ka. Tandaan po natin, ang problema ang nagtutol, nagtanggal mula sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen? Pero, maraming
patuloy na namumuhay at hindi naniniwala sa Diyos. Sa problema ito, pag binaliwala po natin ang Genesis chapter 3, hanggang ngayon, mararanasan natin ang problema na nasa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas, ng kamatayan at ng kasalanan. Pero, ang Diyos po ay pag-ibig, gumawa siya ng paraan. Amen? Kaya nangako ang Diyos sa atin ng pinagpalang kaligtasan para lutasin yung problema na yun. Yung problema ng kasalanan ni Satanas at ng kamatayan. Ito po ang sinasamba natin ngayon ng Genesis 3:15 at 3:21, si Hesus Kristo. Amen? Kaya tayo nandito. Sabi nga sa mga bata pag nagbibigay ng message, alamin natin kung anong klaseng tagapagligtas ang kailangan natin. Katulad ng nalulunod, kailangan niya ng lifeguard. Katulad ng nasusunog, kailangan niya ng bumpero. Tayo, nasa ilalim tayo ng kapangyarihan ng kasalanan, ng kamatayan, ni Satanas. Ang kailangan natin ay perfect Savior. Walang iba na nagbayad ng kanyang dugo para mapatawad tayo sa kasalanan ng original sin. Yun po ay si Kristo Jesus. Amen? Malinaw dapat tayo sa Genesis 3:15 at 3:21. Tayo po ay naging malaya mula kay Satanas sa kamatayan at kasalanan dahil po sa kapangyarihan ni Kristo. Amen? Ang ating pag-worship ngayon ay paniniwala na si Jesus ay Kristo. Baka sabihin nyo, ay ulit-ulit, ito na naman, si Jesus ay Kristo. Kaya mo bang ipaliwanag, i-share sa tao kung sino talaga si Jesus Kristo? Alam niyo po ang ating pagsamba, ito yung oras na aminin natin, ipahayag natin sa mundo na si Jesus ang kordero ng Diyos na nagtubos sa atin mula sa original sin. Bumuhay sa atin mula sa mga patay, nagpalaya sa atin kay Satanas at kamatayan. Bakit ba nagbuhay sa atin sa mga patay? Nung nawala ang Espiritu ng Diyos sa atin, namatay po tayo. Ngayon, nung tinanggap ulit ang Diyos, nabuhay ka muli. Amen? Kaya sabi niya, nagpalaya sa atin mula sa kamatayan. Ang mga tao po ng lumang tipan, hindi sila sumamba sa pananampalataya kay Jesus. Katulad ng ginagawa natin ngayon. Kundi sila po ay nagtayo ng altar. Di ba sila Abraham? Every time na mag-worship sila sa Diyos, nagtatayo sila ng altar at naghahandog ng sakripisyo. Yun po yung pag-worship nila. Ngayon tayo, hindi na natin yung ginagawa. Bakit? Minsan lang inihandog ni Jesus ang kanyang buhay. Amen? Ang paraan ng ating pagsamba ngayon ay maaaring iba sa kanila. Kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob. Pero, yung confession, yung pagpapahayag ng ating pananampalataya at pagsamba ay pareho. Amen? Pareho. Ano ba ang gusto nyo? Yung noon o ngayon? Kasi kung noon, every time nasasamba ka sa Lord, kailangan mo magdala ng maghandog ng hayop. Every time na magkasala ka, kailangan mo maghandog. So, ibig sabihin, kapag nagkasala ka, malalaman ng mga tao, ay, ito, may kasalanan to. Bakit? May dala-dala kang hayop. Ngayon, hindi na. Maluwang na. Bakit? Si Jesus Christ, ang ating sacrificial offering. Ang kapangyarihan po, tandaan po natin, ang ating worship ay confession ito ng ating pananampalataya sa biyaya ng krus ni Jesus na gumawa sa ating buhay, na maipanganak tayo muli, na bagong nilalang, na may wangis at larawan ng Diyos. Ang kapangyarihan po ng Banal na Espiritu upang pabanalin muli ang ating buhay para magawa natin yung mabubuting gawa ng Diyos. Si Abraham, si Isaac, si Jacob, sila po yung mga tao ng pananampalataya at pagsamba na palaging nagtatayo ng altar kapag sila po ay nag-worship. At sila po yung sumasampalataya sa Diyos, dumidepende sa Diyos, at kasama nila ang Diyos. Praktikal, eksakto, sa senaryo ng kanilang buhay. Kung sasambahin po natin ang Diyos kay Yesu Kristo, at mamuhay tayo ng ating buhay araw-araw na naniniwala sa Emmanuel na Diyos, ipapahintulot po ng Diyos ang ating buhay na maging katulad ng buhay ni Abraham, Isaac at Jacob araw-araw. Para po sa hakbang patungo din sa tagumpay
na nagmamalasakit sa ating buhay araw-araw. Kaya kailangan din natin mamuhay araw-araw ng buhay na sumasamba sa Diyos, sa Espiritu at katotohanan. Ano ba ibig sabihin ng Espiritu at katotohanan? Yung kaloob-looban mo, palagi mo nilalagay sa mabubuting gawa ng Diyos na nakikipaglaban ka para masunod mo lang yung kalooban ng Diyos. Alam niyo po, pahalagahan mo at mahalin mo ang iyong sarili kay Kristo. Amen? Kay Kristo, ikaw ay tao ng Diyos. Nagagawa ng mabubuting gawa ng Diyos. Maniwala at magpasalamat na ikaw ay pagpapala ng Diyos kay Kristo. Amen? Kahit ikaw ay estudyante, nanay, nagtatrabaho, paniwalaan mo na ikaw ay pagpapala ng Diyos kay Kristo. Maniwala ka na ikaw ay banal kay Kristo. Amen? Peacemaker ka. Ikaw ay mayroong kapangyarihan na gumagawa ng kapayapaan para magawa mo yung mission. Makapagbigay ka rin ng peace. Dahil ikaw ay banal na anak ng Diyos. Amen? Kailangan talaga natin ilagay sa ating sarili na ay, ako ay banal. Ako ay anak ng Diyos. Unang-una, i-evangelize mo yung sarili mo. Sabihan mo yung sarili mo. Ang Diyos po ay palaging kasama ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Ang Diyos ay palaging naroon sa buhay ni Isaac, ni Abraham, ni Jacob. Ang Diyos po, nais ka niyang maging matagumpay. Ibig sabihin, ang Diyos po, present din sa iyo, araw-araw. Amen? Naway, maluwalhati po ang Diyos ng ating pamilya. Naluluwalhati kaya ng Diyos, ng pamilya natin ang Diyos? Naluluwalhati ba ng ating mga kaibigan ng Diyos? Naluluwalhati ba ng ating kapitbahay ang Diyos? Sabi ko, naway malulhati ang Diyos ng ating pamilya, ng ating kapitbahay, ng ating kaibigan, sa pamamagitan ng iyong buhay. Amen? Una, iligtas po natin ang ating buhay sa pamamagitan po ng pag-ibig ni Jesus. Mahalin ang ating sarili sa Diyos. Amen? Mahalin po muna natin ating sarili. Kanino? Sa Diyos. Ito ay upang mapanumbalik ang ating buhay sa buhay ni Jesus na mayroong wangis. Ano yung wangis? Purpose. Larawan yung reason kung bakit. Bakit ka binigyan ng Diyos ng mata, ng tainga, ng kamay? Bakit tayo binigyan? Si Abraham, si Isaac, si Jacob, naniwala sa kaligtasan ng Diyos. Amen? Sila ay naniwala sa mga pangako ng Diyos. Kaya sila ay nabuhay ng buhay na sumasamba sa Diyos. Kahit na anong hirap ang kanilang hinarap, tingnan mo si Jacob. Kahit na nasa bingit siya ng kamatayan, papatayin siya ng kanyang kapatid. Si Abraham din, kahit na kinuha sila ng parang dahil sa pagsisinungaling niya, di ba? Pero anong sabi dito? Kahit anong hirap ang kanilang hinarap, sila ay hindi nawala ng pag-asa, umasa sa Diyos, nanalangin, naghintay para sa tulong ng Diyos. Amen? Nag-aantay ba tayo? Umaasa ba tayo? Dumidepende ba tayo sa Diyos? Hanggang mangyari ito? Sila po ay naniwala sa tawag ng Diyos, sa calling ng Diyos, sa pamagitan ng pag-ibig ng Diyos na nagmahal sa kanila, nagdala sa kanila sa glory. Si Abraham po, si Isaac, si Jacob, pinanatili nila ang kanilang banal na buhay. Naniwala sila na sila po ay tinawag ng Diyos. Pinangakuan sila ng Diyos. Hindi nila iniwan ang kanilang buhay dito sa mundo. Wait lang po baka ma-misunderstand. Si Abraham, si Isaac, si Jacob, na mga tinawag ng Diyos, ng maluwalhating Diyos, hindi nila sinuko ang kanilang buhay sa kadiliman ng mundo. Pero, anong ginawa ko nila? Sila po ay nagsumikap na mabuhay araw-araw ayon sa kalooban at kaluwalhatian ng Diyos. Amen? Yun po pala dapat ang gawin natin. Sikapin natin araw-araw na mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos, na mapanatili natin yung glory of God. Halimbawa, sa isang magkakaibigan, kahit gaano mo man sila kasama,
Parang hikayat dito, hikayat doon. Panatilihin mo pa rin sa buhay mo yung glory of God. Sikapin mo masunod mo yung kalooban ng Diyos. Sa tahanan mo, kung ang mga kasamaan mo, hindi mananampalataya, salita dito, salita doon, kung ano-ano. Ibig sabihin, sikapin natin. Mapanatili natin yung glory of God. Amen? Si Abraham, si Isaac, si Jacob, minahal at pinahalagaan ang kanilang buhay sa Diyos. Pinahalaga rin nila ang kanilang buhay, ang buhay ng mga tao. Ibig sabihin, pinapahalagahan din nila ang buhay ng ibang tao. Tulad nila Abraham, Isaac at Jacob. Mahalin at pahalagahan mo ang iyong buhay sa Diyos. Amen? Sa Diyos, may karugtong to. Ibig sabihin, pahalagahan at mahalin mo ang iyong buhay sa Diyos. Upang ikaw ay mabuhay ng buhay ng magdadala ng glory at blessing ng Diyos. Amen? Alam niyo po ang mga naniniwala sa Diyos, sila ay hindi tamad. Ang mananampalataya ng Diyos ay hindi magulo. Pag sinabi magulo, magulo ang isip, magulo ang buhay. Ang mga naniniwala sa Diyos, hindi nawawala ng pag-asa. Amen? Ang mga naniniwala sa Diyos, hindi sumusuko. Amen? Ang mga naniniwala sa Diyos ay mga napagtatagumpayan ang kanilang sarili at ang mundo upang ipakita ang kalwalatian ng Diyos. Amen? Kaya ang sabi sa kinakanta natin, walang susuko. I have decided to follow Jesus. Sabi doon, huwag tatalikod, huwag tatalikod. Huwag susuko. Mahalin ang iyong buhay ng labis. Tulad ng pagmamahal ng Diyos sa iyo. Amen? Naway pagpalain mo ng sobra ang iyong buhay. Tulad ng pagpapala ng Diyos sa buhay mo. Alam mo ba kung sino ang unang magmamahal sa sarili mo? Ikaw. Sino ba ang makakapag-pray para sa sarili mo? Ikaw. Sino ba magbabasa ng Bible para sa sarili mo? Ikaw. Amen? Sino magdadala ng sarili mo dito sa church? Ikaw. Magtiwala tayo sa Diyos na naroon siya, present siya sa iyong araw-araw na buhay. Amen? Maniwala sa pag-ibig ng Diyos na nagmahal at nagpahalaga sa iyong buhay. Bakit nagpahalaga? Dahil hindi ka sinukuha ng Diyos. Amen? Nung time na gustong-gusto mo ng wakasan ng buhay mo, ayaw mo na, nandun ka sa problema na akala mo wala nang solusyon. Pero hindi ka sinukuha ng Diyos. Amen? Kaya huwag mong pahalagaan mo yung buhay mo. Ang pananampalataya sa Diyos, gagawin ka nito na mahalin, pagpalain at pabanalin ang iyong buhay. Ang pananampalataya sa tawag, sa calling, at pangako ng Diyos, patuloy po natin itong pag-aaralan sa mga susunod ng detalyado para makita natin kung paano ba si Abraham, si Isaac, si Jacob, minahal, pinagpala, at pinabanal ang kanilang buhay sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa Diyos. Amen? Kaya nga po, yung pananampalataya mo ay hindi pa ka-level ng pananampalataya ko. Yung pananampalataya niya, hindi katulad ng pananampalataya ko. Pero isa lang ating pinapanampalatayanan. Amen? Tulad po ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, tayo po ay mamuhay ng buhay, pananampalataya, na nagmamahal, nagpapala, at pinapabanal ang ating buhay sa Diyos. Amen? Sabi nga nung nakarang linggo, ang matagumpay na tao, mayroong strong personality at saka self-confidence. Yung likas at yung mindset. Kaya ngayon, mamuhay tayo ng buhay ng pananampalataya, na nagmamahal, nagpapala, pinapabanal ng ating buhay sa Diyos. Ang pagmamahal, ang pagpapala at pagpapabanal ng buhay natin sa Diyos, ito po ang matagumpay na buhay. Amen? Huwag po natin hanapin, ano ba yung matagumpay na buhay? Uy, may 2 billion. Pag mayroon ka pong pagmamahal sa sarili mo, pagpapala, pagpapabanal sa iyong buhay, yun po yung matagumpay na buhay. Amen? Bakit? Yung tunay na buhay na nakakapagbigay ng tunay na blessing. Amen? Kaya ang Diyos po ay present.
Ibig sabihin, naririto, naroon sa iyong buhay. Hindi siya nawawala. Hindi siya umaalis. Bakit hindi natin maramdaman? Hindi kasi